At yun na ano mga kabayan ha, pag-usapan nga po natin, ito pong panibagong birada po ni Atty. Topacio. Dito nga po sa tila bagay parang napipintong pag-upo ni Boying Rimulya bilang ombudsman mga kabayan. Mantakin mo mga kabayan nag-apply nga po na bilang ombudsman itong si Boying Rimulya pinangangambahan ng marami dahil pag naupo po itong bilang ombudsman, di ba? Alam na kung ano pong mangyayari. Ngayon nga lang po na siya po ay DOJ secretary, marami na pong hocus-pocus ang nangyari, mga kabayan. Di ba? Eto, si Bantag. Hindi pa po guilty, ginawa ng guilty. Sa pagkamatay ni Percy Lapid. Tapos si Tebes, hindi pa nahuhusgahan, guilty na rin. Sa pagkamatay ni Digamo. Sino ba mga kabayan? Si Pangulong Duterte, pinadala sa ICC. Mantakin mo, DOJ secretary ka pa lang, nagagawa mo na yung ganyan mga pagbabali ng mga batas. Paano pa kaya pag ombudsman ka na? Diba? Ang tanong nga ni Atty. Topacio, paano kung ang iyong kapatid ay malagay sa alanganin o makasuhan? Diba? Sabihin na natin ikaw na ang ombudsman, nakasuhan ng kapatid mo. Sabihin na natin wala kang ginagawang mali, di ba? Hindi mo pinakikialaman yung kaso, na-absuelto yung kapatid mo. Anong iisipin ng maraming tao? Pinakialaman mo yung kaso ng kapatid mo, di ba? Kasi ikaw yung ombudsman di ba? Kasi hindi mawawala sa isip ng tao, katulad po niyan, nahulihan po yung anak mo, may ebidensya, pero nakalaya. Ano pong iisipin ng mga tao? Di ba? Kasi naman, pag simpleng tao po, nakulong, kakaunti lang po ang nakuha, hanggang ngayon nakukulong. Di ba? Pero yung anak mo, ilang milyon po yung nakuha, ang nahuli, pero nakalaya po. Ano pong, di ba? Anong magic po yung nagawa doon? Para namang imposible namang hindi niyo po pinakialaman yun di ba? Hindi naman po sa inuhusgahan namin kayo na sinasabi namin ikaw may dahilan, ba't nakawala yun? Hindi naman po namin sinasabing gano'n, di ba? Pero ano pong iniisip ng ibang tao? Yun na nga po. Paano pa kaya pag ombudsman ka na? Di ba? Paano pa kaya pag nalagay sa alanganin yung tao magpupwesto sa'yo? Yung pamilya ng taong maglalagay sa'yo sa posisyon. Halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Inappoint ka na bilang ombudsman. Inalagay sa alanganin si Sandro Marcos, anak ng taong naglagay sa iyo sa posisyon. Theoretical lang po yun Hindi po totoo. Hindi po namin sinasabing nagpupulboron si Sandro Marcos Paano lang po kung nahuli? May utang na loob ka sa naglagay sa iyo sa posisyon. Kung sabihin na natin wala kang utang na loob, di ba? Nakasuhan. Nakalaya. Anong iisipin ng ibang tao? Yun po yung sinasabi namin. Kaya dapat nga lang po, tama po yung sinasabi niya Atty. Topacio Huwag ka nang mag-apply ng ombudsman. At kay Pangulong Bongbong naman, huwag mo nang tanggapin. Huwag mo nang ipwesto dahil kahit anong gawin yan, mababahiran na po yan ng pagtataka ng taong bayan. Ito po mga kabayan, panoorin po natin yung birada dyan ni Atty. Topacio, kaugnay nga po sa isyong yan. Atty. Topacio, pasok po. Sige po. Noong itong si alias Totoy ay biglang lumabas, si Remulla was all over the place. Nako, ang mga involved dito ay mga makapangyarihang mga tao, mga general, mga mayayaman, kaya niyang impluwensyahin ang korte. Dapat ito ay gawa ng investigasyon, etc., etc., etc. Ano nangyari? Okay. Kinausap ni Secretary Remulla ang Chief Justice. Sinasabi niya, naku, Sir, delikado tayo rito, ma-impluwensya ito. Eto, may mga judge na kailangan niyong imbestigahan.
Nagsalita na, sinira na niya ang judiciary. Grabe, no? Nagsalita na siya laban kay Atong Ang. O, di ba? Opo. Nangidnap ng sabongero, etc. Kumuha na ng abogado si Ang, pati si Gretchen kumuha, tinuro si Gretchen, bumoto daw si Gretchen na pumatay ng mga sabongero. May mga pulis na restricted to quarters. Wow. O, di ba? May tinuro ng mga general, katulad nung si Estomo, yan. Etong si Malinaw, Colonel J. Orapa, di ba? Nagpa-interview tong si Totoy. Kung sino-sino tinuro. Pati yung sa PCSO, yung retired Judge Felix Reyes. Tinuro niya. In-involve niya, di ba? Nasira pangalan nitong mga to. Ending. Eto, tingnan niyo yung lumabas sa dyaryo. Sinabi ng Prosecutor General na si Dong Fadulion, eto, matinutok karir ito Opo. Hindi ito basta sinaksak na lamang as DOJ Opo. na politiko. Okay. Karir ito, he rose from the ranks. Umpisa sa pinakamababa, nag-apply siya diyang kinarir na niya hanggang siya ngayon ay Prosecutor General. Anong sabi ni Prosecutor General Fadulion? Na ito po ang tama. Ito ang tama. Sabi niya, hindi daw pwedeng kumilos ang DOJ nang walang affidavit itong si alias Totoy o si Julie Patidongan. Bakit nagtatatalak yung Secretary of Justice? Napakahilig nitong Secretary of Justice nito magtatatalak Di ba yun ang ginawa niya kay Teves? 3 araw pa lang may mastermind na, may mga kasabwat na, may director, may producer, may makeup artist. Hindi wala namang makeup artist, di ba? Hindi kasi sabi niya noon, eto parang pelikula ito, may producer, may director. Ang producer niyan si Teves, etong director si Marvin Miranda, etong mga gumawa. 3 araw pa lang may mastermind na. Ngayon ang nangyari, baka hindi alam ng mga ibang tao, nag-recant yung 10. Baka rin hindi alam ng ibang tao, hindi nire-report sa media. Ang dami ng naabsuelto na mga co-accused sa iba-ibang mga illegal possession, etc., etc. Marami na rin binigyan ng bail. Pag binigyan ka ng bail, mahina yung ebidensya. Yes. Inunahan na ng Secretary of Justice. Eto, ganun din. May mga sumisisid nga sa Taal. Grabe, no? Naghahanap ng buto. Yung mga kalansay, nung mga... Diction, mali. Sinisisid yung buto. Buto! Yeah. Sinisisid. Buto, Hindi, minsan medyo nanunuyo. Yung Bisaya kasi mali nanunuyo yung lalamunan natin, dudulas Opo. Pero attorney, nakakahiya sa judiciary ng bansa natin pag lagi... Itong si Totoy. Na kung sino-sinong tinuturo. Sikat na sikat Hindi siya. Hindi daw pala pwede. Mismo. Eto ang mismong. Sinabi na Padulyon. Sabi niya, Tagalogin mo, sasabihin ko sa English. Sige po. Yan. Parang tayo ay nagdodoktrina. Sabi niya, at this point, at sa ganitong pagkakataon, much as we would want to, na mas gusto naming mangyari, we cannot make any disclosures. Hindi natin to pwedeng tapusin agad. Because all these revelations, dahil sa mga sinabi nito, which are being made, ay ginawa, have to be formally presented, ay dapat mailagay sa tamang proseso, or submitted to us, na pwedeng ibigay sa amin, in the form of affidavits, sa pamamagitan ng affidavit, and we have yet to see it. Hindi, at dapat makita namin hindi to. pa pala nakikita. And if and when we do see it, at kung kailan namin ay pwedeng makita ito, we still have to evaluate. Ay dapat namin busisiin muna. Bakit nagsalita na yung Secretary of Justice? Wala pa palang affidavit ito. Interview lamang. This is lousy criminal investigation. Super lousy. Bago, gusto bang maging ombudsman? Di pag ombudsman yan, di puro kengkoy. Ang criminal investigation, sususpindihin ka ng sususpindihin yan.
Hindi pa man lang may affidavit, anak ng teteng na buhay naman to. Ano bang klase ito? Di ba? Yun ang problema. Aside from the fact na hindi ba nakikita, kahihiya, ha? Ikaw ay politikong tao. Ha? Ikaw ay nanilbihan bilang Secretary of Justice. Ibig sabihin, tao ka ng Pangulo. Opo. Ikaw ay may mga anak, mga kapatid na politiko at nasa gobyerno. Pupunta ka sa ombudsman, iimbestigahan mo ang graft. Anong gagawin mo kung halimbawa yung nangyari doon sa anak niya? Yun ang inaakusahan. Anong gagawin mo? Paano kung si Secretary John Vic Remulla ang inakusahan ng anomalya? Paano kung yung anak mong congressman? Anong gagawin mo? Sabihin na natin, hindi ko sinasabing pagtatakpan ni Boying Remulla. Nandito kasi ako sa kanila ni John Vic. Makamali eh. Ni Boying Remulla. Sabihin mong matuwid na ang kanyang gagawing investigasyon. Halimbawa, si John Vic, inimbestigahan niya. Wala naman talagang nakitang pagkakamali. Dinismiss niya. Opo. Yung kredibilidad mo ang problema. Yun. Kaya tama yung pagka-dismiss na yan. Kaya mali, pagdududahan ka. Tama. May partido ka. O, di ba? Yung yung magdiwang ba yun? Yung sa Cavite, local party. O kaalyado mo, let's say, yung vice-gobernador na ang vice-gobernador yata anak ni sino tong natalo? Si Budots, si Bong Revilla. Kapartido mo yan. Anong gagawin mo? Ayun. O, di ba? Hindi po maaari. Dating kasama mo sa gabinete, tao ni presidente, binaimbestigahan, the first lady, kung ano man yun. Hindi ko sinasabi, theoretical ito, ha? Anong gagawin mo? I-dismiss mo yung kaso. Tao ni Marcos yan masisira ang credibility ng Office of the Ombudsman. Kaya, Mr. President, kung gusto mo magpatuloy ang pagtaas ng trust ratings mo, make the right appointments. Tanggalin na yung mga walang silbi. Tama yan, yung advisor in military and political affairs. Ang daming advisor dyan on this and that At meron pa yatang presidential advisor on giving advice. Mahirap yun, ano? Yung presidential advisor on poverty alleviation. Mamaya, hahanap tayo. Baka sabihin ni kasamang Larry, sinisingle out natin siya. Kumuha tayong listahan ng mga presidential advisors. Marami dyan pwede nang tanggalin 100 milyon ang matitipid ng ating pamahalaan. Wow. So, congratulations, That's Mr. good. President. Sana ay magpatuloy na. At sabi nila, tayo ay magbabalik pagkatapos ng mga commercials, information, advertorials, patalasas, lalahanap po. Yes. Breaking news, break at this moment, just inat kung ano pang atsura. Di ba mga kabayan, napakalinaw naman po, Napakalinaw po ng eksplanasyon ni Atty. Topacio patungkol po dyan, mahal na presidente. Hari nawa, maintindihan po ninyo, na pag yan po si Boying ay nalagay po sa kanyang posisyon bilang ombudsman, mahahaluan na po yan. Mahahaluan na po yan ng pagtataka, ng doubtfulness. Ano ba Tagalog ng doubtfulness? Hindi na po maniniwala yung taong bayan sa kung ano man po ang sasabihin ng si Boying Remulla pag siya po ay naiupo nyo po bilang ombudsman. Maniwala po kayo. Parang awa nyo na, sir. Katakot-takot na nga po na pambashing yung inaabot po ninyo dahil sa mga tauhan nyo. At yan pa, baka maiupo nyo po yan. Baka hindi po kayo umabot ng 2028. Baka lang naman po. Wala po kami sinasabing hindi ka naaabot. Baka lamang po. Yun nga lang po. Kami concern lang po sa inyo, sir. Sir Pangulong Bongbong Marcos. Binoto nga po namin kayo yun nga lang po, parang nabudol po kami. Kasi iba po yung sinabi nyo nung eleksyon sa ginagawa nyo po ngayon. Sobrang baliktad na baliktad po. Hanggang dyan na lang po mga kabayan at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating video. Paalam.